guys, for today's video, I will show you how to disassemble and assemble computer system unit. Ang una mong gagawin is mag-disassemble ka ng computer is make sure na gumagana ito, kaya iti-test po muna natin. See, gumagana po ang computer, so pwede na po natin shutdown at tanggalin sa saksakan. Shutdown at tanggalin sa saksakan. Ang una po natin tatanggalin is ang power cord na which is nagsusupply ng kuryente sa buong system unit. After mo matanggal ang power cord, isusunod mo naman ang LAN cable na nagbibigay ng internet sa computer. Pwede mo itong sundutin ng barya o kahit anong matutulis na bagay na hawak mo, pwede ring screwdriver para matanggal mo ito. Susunod naman natin ang mga USB, which is ang keyboard and mouse. Tanggalin ng mouse at keyboard, isusunod natin ng VGA, which is stand for Video Graphic Array. VGA is used to connect a computer to a monitor. Gawa mo nang tanggalin ng VGA, isusunod mo naman tanggalin ang takip ng computer case. After mo tanggalin ang takip ng computer case, ang una kong tinanggal dito ay ang RAM, which is stand for Random Access Memory. RAM stores data temporarily so the computer can access the and process confirmation quickly. After kong tanggalin ng RAM, isinunod ko naman ang SATA cable. SATA cable stands for Serial Advanced Technology Attachment. SATA cable is used to connect storage devices to the motherboard. Tapos ko naman tanggalin ang SATA cable, sinunod ko naman ang power cord na nagko-connect sa hard disk drive. Isunod ko naman ang 4-pin connector which is provide extra power for the CPU. After kong tanggalin ang 4-pin, isunod ko naman ang 24-pin connector. 24-pin connector supplies the main power to the motherboard. After kong tanggalin ang 24-pin connector, sinimulan ko na rin i-unscrew ang nakakabit sa power supply. Power supply provides electric power to all the components of the computer. After kong tanggalin ang power supply, sinunod ko naman ang HDD or stands for hard disk drive. Hard disk drive is used to store and retrieve data in a computer. Ngayon, ibabalik ko na ang hard disk drive sa dati nitong pwesto. Pagkatapos ko ibalik ang hard disk drive, isusunod ko naman ang power supply at ilalagay ito sa daming pwesto at i-screw ito. Tapos ko ilagay ang power supply at i-secure na hindi ito mahuhulog. Ang next ko naman ilalagay ang 24 pin. Tapos ko higpitan ang paglagay sa 24 pin, isusunod ko naman ang 4 pin. Pagkatapos ko ilagay ang 4 pin, isusunod ko naman ang power cord na nagkukonekta sa hard disk drive at ang power supply. Tapos ko ikabit ang power cord, isusunod ko naman ang SATA cable. Ang pagkabit ng SATA cable ay may palatandaan na letter L. Kailangan mo isakto dito para mapasok mo at mahigpit ito. Tapos ko ikabit ang SATA cable, isinunod ko naman ang RAM. Ang palatandaan para
pasok mo na maayos ang RAM is itong palatandaan na may hati. Kailangan mo isakto sa may hati para hindi ito masira. At ang pag-insert lang ng sa RAM, kailangan i-press mo lang at usa itong magsasara. At pag narinig mo na yung click, ibig sabihin secure na at nasara mo na yung RAM. Makasigurado na secure na ang RAM, babalik mo na ang takip at i-screw ito. After mo na ma-secure na hindi na matatanggal ang takip, ibabalik na natin ang VGA, which is stand for Video Graphic Array. After mong makabit ang VGA, isusunod mo naman ang USB mouse at USB keyboard. After mo ilagay ang USB keyboard at USB mouse, isusunod mo naman ang LAN port. After mo ilagay ang LAN port, ilalagay mo ang power cord. Ngayon, itetest na natin kung gumana ang dinisassemble at assemble natin na computer. Ngayon, bumukas ang computer na dinisassemble natin. Ibig sabihin, tama lang ang ginawa nating pagbabaklas at pagbabalik. Maraming salamat po sa panonood. Bye!